Ang mga Bicolano, kilala bilang mga uragon o matatapang. Wala raw silang inaatrasan kahit na mga pagkaing maanghang. Karamihan ng mga ibinabandera nilang putahe, sinasahugan ng sandamukal na sili. Gaya na lang ng Bicol Express. Tinadtad na sili na nilagyan ng gata, ganyan kasimple ang orihinal na recipe ng Bicol Express. Pero sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ito ng maraming bersyon. Ang vintage restaurant na ito sa Daraga Albay, mahigit isang dekada nang naghahain ng authentic Bicolano dishes. At ang spicy goodness ng Bicol Express, ni-level up daw nila at hinalo sa noodles. Ang paandar na bersyon na ito, tugon daw sa panawagan ng local government ng Daraga na magkaroon ng bago at creative dishes mula sa mga tradisyonal na putahing Bicolano. Ang resulta, Pansit Bicol Express. Sa pagluluto ng Pansit Bicol Express, ano bang klaseng pansit noodles ang gagamitin natin? Gumagamit po kami, ma'am, ng preskong pansit. Yung hindi... Ano yung preskong pansit? Ito yun? Ito po, ma'am. Okay. Hindi ba ito kanton? Hindi po, ma'am. Parang mas maputi siya sa kanton. Yes, ma'am. Ito po ang ginagamit namin kadalasan kasi hindi siya madaling ma-overcook. Igigisa muna ang bawang at sibuyas. Sa pag-isa natin, ma'am, ihalo na natin yung bagoong para mas malalasa natin yung pagka-Bicol alamang. Express niya. Yung original na version ng Bicol Express, talagang kailangan may alamang. Ang Bicol kasi, yung region ng Bicol, abundant yung kanyang coastal areas, tapos they're abundant with alamang. Okay, ma'am. Uy, eto na! Susunod Anong natin, klaseng ma'am, sili yung to? siling haba. Siling haba. Ang dami naman, kuya. Actually, dito sa Bicol, may iba't ibang klase ng sili. Yung ginagamit natin dito ay yung siling haba. Sa unang tingin, akala mo siya yung sili na pang sinigang, pero hindi kasi darker yung color niya. Medyo maanghang din siya, pero ang rule kasi pagdating sa mga sili sa Pilipinas, the shorter, the hotter. Mas maliit, mas maanghang. Ito yung pinakamaliit. Ang tawag dito ay siling labuyo. Sa ibang mga lugar, siling demonyo yung tawag dito. Sobrang sobra-sobra sa anghang. Lalagyan ito ng soy sauce, hiniwang carrots at pork broth. Para mas malasa siya. Okay, so pork Konti stock. lang, ma'am. Konti lang ang gagamitin natin. Para maluto muna yung carrots natin. Sunod na ilalagay ang ginayat na repolyo. Saka titimplahan ng kaunting paminta. Wala na tayong ilalagay na asin or patis Wala na, kasi ma'am. maalat na yung mismong alamang. Okay, ito na siya. Separate na natin, ma'am, yung gulay natin. I-set aside muna ang kalahati ng gulay para magsilbing toppings ng pansit. Ang natirang ginisang gulay, lalagyan ng pork stock at konting toyo. Hintayin itong kumulo. So, eto na yung ating pansit preska. So, pakukuluin lang natin ito at palulutuin natin hanggang sa lumambot yung ating noodles for 5 minutes. Kapag na-reduce o lumapot na ang sabaw ng pansit mixture, ilalagay na ang itinabing vegetable toppings. Ready to serve na ang Pansit Bicol Express. Baka mainit pa to, kuya. Ang anghang, ah. Nakakapanibago siya sa unang tikim kasi hindi ka syempre sanay na alamang yung parang pinaka-base ng pansit. But it works. Ooh! Okay na, ma'am. Pinapawisan ako sa anghang. Naghahalo yung anghang at saka yung alat dahil dun sa alamang. Ang mga putahe mula sa Kabikulan na kilala dahil sa taglay nitong anghang. Ang paglalagay ng sili sa mga pagkain, bahagi na raw ng kanilang tradisyon at kultura. Mula pagkabata, ito na raw ang kanilang nakasanayan. Ang isang pinaka-plausible na explanation dyan ay yung klima dito sa Bicol. Noong unang panahon, hindi hati ang tag-init at saka tag-ulan dito sa Bicol. Halos buwan-buwan, linggo-linggo,
umuulan, well, siguro kasi nga dahil sa panahon, sa weather dito, gusto namin palagi yung pagkain namin ay may pangpainit. So, ang mga magulang namin, habang lumalaki kami, lahat ng ulam na niluluto nila, karamihan may sili. Pero alam niyo ba mga kapuso na ang sili ay hindi pala endemic o likas sa ating bansa? Nagmula ang sili sa Mesoamerica, isa sa mga sinaunang sibilisasyon sa mundo na matatagpuan sa Central America, mula Central Mexico hanggang Costa Rica. Matapos sakupin ng mga Kastila ang malaking bahagi ng Central America noong 16th century, sili ang isa sa mga produktong dinala nila sa Pilipinas sa pamamagitan ng Manila-Acapulco Galleon Trade. Noong panahon po kasi, yung mga biyahe galing Acapulco ng Mexico, ang unang pinupuntahan o dinadaanan ay ang Bicol. So, yun po sa area ng Sorsogon. 6 months po silang bumabiyahe, talagang wala ho yun na fresh water. So, ang unang sumasalubong sa kanila, mga Bicolano, na may mga tombones, ito ho yung mga bamboo na may tubig at pinapalit ho yan sa sili. Sa bayan ng Kamalig Albay na nasa paanan naman ng Mayon Volcano, ilang taniman ng siling labuyo ang matatagpuan. Ang mayamang lupa ng probinsya at ang preskong klima sa paanan ng bulkan, swak na swak sa pagpaparami ng sili. Siguro ang isa dito yung pagkakaroon ng yung volcanic ash na isa sa nakikitang pag nag-erupt yung Mayon, pag nagbuga ng abo, mga ilang buwan, pag tinaniman mo, maganda ang tubo ng pananim dito. Talagang rich sa nutrients yung lupa ng dito sa bandang mga Mayon areas. Siling tingala kung tawagin ang klase ng siling labuyong nakatanim dito. Bukod sa mild lang ang anghang nito, mas malaki ito kumpara sa native na siling Bicol. 2 beses sa isang linggo sila kung mag-harvest at kada harvest aabot daw sa mahigit 80 kilos ng sili ang kanilang napipitas. Dito sa tingala na kuminsan, nagtatanim lang tayo December, January up to pag summertime na mga May, June. Tapos wala na yon. Halos 6 months lang yung tubo nito. Ang mga naaning sili, ibinabagsak nila sa mga palengke ng Daraga at Kamalig sa Albay. Ang next sili dish naman natin, refleksyon ng pagiging masinop ng mga Bicolano sa kusina. Dahil ang bidang sangkap nito, hindi karne, kundi puso at baga ng baboy, na mas pinasarap ng sangkaterbang sili. Ang Bicolano version ng bopis, kandinga. Nung araw, nung maliit pa ako, magkatay ka ng baboy, magkatay ka ng kalabaw, lahat ng mag-anak o katabing bahay na pupunta sa'yo. Pagkatapos, there will have to be a way of preserving the food para hindi siya masira. Hindi mo naman gustong ipakain ka agad. So, lulutuin mo yon sa mga paraang may suka na magtatagal sa ng konti. Una munang igigisa ang luya. Isusunod ang bawang at sibuyas. Ito, puso, Baga. baga. Yun lang, Yun puso lang, at ma'am. Yung baga. dalawa lang, ma'am. Gigisa na natin, ma'am, yung lamang loob, ma'am. ng Ito bago. na, yung lamang loob. Wala kayong ginawa dito? Hindi ninyo tinimplehan or anything? Wala. Hindi na, ma'am. Basta talagang Yes. ito mismo. Laman loob lang. Titimplahan ng paminta at toyo sa kalalagyan ng dahon ng laurel. Tapos maglalagay din tayo, ma'am, ng tubig para mas maluto siya. So, ni-research namin kung ano yung pinagmulan ng kandinga, ng word na kandinga para dito sa dish na to. Tapos, ang nalaman namin, apparently, dito sa Bicol, ang tawag nila dito originally ay garo kanding baga. Ibig sabihin, yung garo parang kambing. Kambing. Oo, parang Yes, ma'am. karne ng kambing, kaya siya naging kandinga. Yes, ma'am. Oo. Susunod na natin, ma'am, yung ating kangkong, ma'am. Ay! Kala ko, Bopis, bakit biglang may kangkong? Yun ang pagkakaiba ng kandinga doon sa alam nating Bopis. Yung sa kanila ay merong kangkong. Yung kangkong will give it that crunch. Kasi malambot yung laman loob. At syempre, ang hindi mawawala sa mga Bicolano dishes, lalagyan ito ng tinadtad na siling haba. So pag malapit na siyang maluto, lagyan ng konting mantika. Mantika.
yung bopis ng mga Tagalog, mapula-pula yung itsura niya kasi nilalagyan pa nila ng pampapula. Pero ito, talagang ganito lang. Ang nagbibigay sa kanya ng kulay ay yung green. Green na kangkong at green at maanghang na sili. Para mas lumambot at matanggal ang lansa ng laman loob, hahaluan ito ng suka. Kapag lumambot na ang laman loob, ilabas na ang kanin at lalantakan na natin ang kandinga. Ang sarap. Thank you. Okay pala yung may kangkong, ha? Yung sili at saka yung kangkong na crunchy, nabibigyan niya ng ibang texture. Ito, kahit maanghang, titiisin ko. Sarap! Thank you. Sarap! Saktong-sakto lang. At saka hindi mo nalalasahan at all yung lansa ng laman loob. Woo! Kainin kanin? May kanin kayo.